I'm Paula. I'm Pam, and we're Two Beast Chicks! Welcome back To our 40th episode! Nakalain Nakita mo mo naman naman. yan, 40 na. 40 na yan siya. Grabe. Life starts at 40. Correct. Ayan. So, ang aming special episode for today, Ayan. since today is Father's Day, guys. So, we will be doing a Father's Day special with this episode. Ganyan. Usapang tatay. Yes. Ganyan. Happy Father's Day sa lahat ng tatay at Out sa there lahat na- ng Tumatay yung tatay. mukhang tatay. Grabe yung mukhang tatay. Tumatay yung tatay. Ayan. Oh, Tumatay yung tatay Tumatay sa yung pamilya. Yan, okay. Basta yung idea ng pagiging father, Oo. ayan, Happy Father's Day sa inyong lahat. Sama na natin yung mukhang tatay. Happy Yung mga- Father's Day sa inyo. Oo, yung may mga dad bod dyan. Mga dad Kasama bod din kayo. dyan. Sama kayo. And then mga fur dads. Pwede Mga din fur naman. dads, yes, pwede. Basta ito inyo, tumatayong ama. Sa Oo. kung sino, kung ano man yan, Happy Father's Day sa inyong lahat. Yes. Sana masarap ulam nyo. Ayan. So, bilang nga Father's Day ngayon, so pag-uusapan namin, sino ba? Oo. Alam mo Malamang. naman si Alan Peter Cayetano. Hindi. Nakipasok pa rin talaga yung sa Ama daw kasi siya ng Oo. Senado. Okay, fine. Hindi ko siya ama. Joke. Anyway, ayan, pag-uusapan namin ng aming ama. Ayan. Okay. Yung Sino pa ba? tunay naming ama at saka yung tumayong ama. Ayan. sa True. amin. Ayan. So, So, ayan, background lang siguro. So, my father is Eme. So, ano nga kami? Anak kami ng tatay namin. Pero ano siya? Okay, mag-start tayo sa name. Wilfredo ang kanyang pangalan. Yes, Pero Wilfredo. everybody calls her Him. Bopons. Pronoun. Di alam. Everybody calls him Willie. Kawili, Boss Willie, Bossing. Oh, yan ang nakalakihan naming tawag sa kanya doon sa lugar namin sa Taguig. Sa Taguig, ayan. Talaga naman na-share namin dun sa mga previous episodes namin about childhood, ganyan. Ayun nga, sa aming street, sa Pio Felipe. Pio Felipe Street. Bago siya naging MRT Avenue sa Oo. Taguig, okay? bago siya nabago sa kanyang updated name, Pio Felipe noon, kilala doon si Kawili, Oo. ganyan. Yung malaking mama na nakatira doon sa malaking bahay. Oo, na lagi nakapamaywang sa harap Sa ng bahay niya. Sa tabi ng kalsada. Oo. Actually, sa sobrang iconic ni Daddy. Iconic, no? Truly naman. Totoo, parang sa halos lahat kasi dun sa street namin kilala siya. True. Kapag umuwi ako ng bahay, ang sinasabi ko sa tricycle, dun po sa bahay ni Kawili. Tapos alam Alam nila nila. kung nasaan. Ganun Oo, true. ka-iconic si Daddy nun. Oh, very barangay captain nga siya doon kahit True. hindi siya yung barangay captain. Or Ganyan. feeling ko dahil nakoy gising kasi siya. Kwento natin. Kwento natin yung Yung na yun. Kasi core memory yun sa amin. core memory yun. Pero- Actually, hindi ko pa alam noon ang mga ganap. Okay. Though alam ko lang na may nandun si Ted Filon sa bahay Kinover yung namin. Okay, for those who don't know na yung mga nakababata nating viewers, listeners dyan, Hoy Gising is like the Rafi Tulfo in action Oo. namin dati. In the 90s, ganyan. Tapos ang host Pwede noon kang ay si Ted Filon. Pwede ka magsumbong. Yun. So, kung ngayon si Sir Rafi Tulfo yung sumbungan ng bayan, dati nung 90s, si Ted Filon ang sumbungan ng bayan. Oo. Tapos may nagsumbong nga doon sa kanya, sinumbong yung tatay namin. Oo. Ganyan. Tapos, So, you're not aware ba of the kwento? Ang alam ko lang is dahil nga dun sa factory daw niya. Ayan. Kasi nung time na yun, guys, yung bahay namin sa Taguig, it's 2-in-1. Nandun yung building ng factory ni Daddy, yung company Oo. niya nandun. And So, then, right beside it is yung bahay namin. before that, si Daddy ay businessman. Yes. Ang business niya ay fiberglass. Fiberglass. Manufacturing. So, manufacturer ng fiberglass ng mga yung cowling ng motor. Nag-start siya anything that's made of fiberglass. Oo. Nag-start siya sa cowling ng motor, yung delivery boxes, when we say cowling, yung nasa harapan, yung protector ng ilaw. doon. Hindi na kasi uso yun ngayon eh. wala na nakikita mo kasi. sa mga old models ng motor, na yun yung tawag doon, yung cowling. Parang yun yung
yung case nung parang yung case nung ilaw, headlight ng ng motor. And then nag-venture to delivery boxes. So bago siya naging insulated backpack, yung sa McDo, ganyan sa Jollibee, malaking fiberglass boxes yan dati, guys. Super bulky, super mabigat. So yun siya dati bago siya nag-evolve into yung mga nakikita natin ngayon na bags na lang. Bags na lang, insulated bags na lang. Dati box talaga siya, guys, as in yung hard at saka, fiberglass. dati kasi noon, wala namang Grab food. Yeah. Wala namang Grab delivery, yung mga food delivery services. So, yung mga fast food chains, meron silang sariling delivery riders. Correct. Tapos, parang isa sa mga business ni Daddy is yung gumawa ng boxes nila, delivery boxes nila, na sinasakay sa motor nung mga nagde-deliver ng food. Yes. And then nag-venture out eventually to lampposts. So, mga street lights. Street lights. Yan. Okay. So, yan yung background. Yan yung business ni Daddy. Businessman siya before. Yan. So, if you can imagine na yung pagmamanufacture ng fiberglass, guys, it involves lots of chemicals. Lots of processes, ganyan. Pero yung design kasi noon ng bahay namin, yung company ni Daddy, yung factory niya is 4 na floors. 5. 3 lang pala. Tapos rooftop yung 4. Yung pang-4, oo. So, 4 na floors, and then yung chemical process ng manufacturing nandun sa 3rd floor. Para hindi siya maamoy, hindi siya, 'di ba, hindi siya makaka-istorbo basically dun sa mga karatig, mga katabi niya. Kaso itong mga taong to na nagpahoy gising dun sa tatay namin, ang claim nila is nagda-dump ng toxic waste doon sa likod na creek. May creek kasi doon sa likod ng bahay namin. Yes, so, dinadump daw doon yung mga chemical waste. Ganyan. Which is hindi naman totoo. Oo, true. Properly disposed naman. Yes, properly disposed naman. Tapos ang nakakatawa kasi dito, di ba, nung nagpahoy gising. So, syempre, pagdating doon sa bahay namin, may mga camera, ganyan. Nandun si Ted Filon, everything. Nandun yung crew. Yung mga nagsumbong na to, may sinama silang mga tao. Parang may taong bayan silang kasama. May taong bayan sila kasama na nakatakip yung mga meron silang mga hindi ko alam kung paano, basta nakatakip sila yung bibig. Pagpasok nila doon sa compound namin, nakatakip yung ilong, bibig, ganyan. Tapos yung iba dumuduwal pa. Na kunyari nasusuka. Tapos nakatayo kami doon na parang, dito nga kami nakatira eh. Oo. Ano yung naaamoy nyo, te? Parang, di ba dapat kung nandyan kayo at naaamoy nyo, naaamoy din na dapat namin. Parang kami, ngayon. Tapos, talaga, super core memory yun. Kasi nga, parang ang ending kasi nun, wala rin naman kasing nakita. Di ba nung pagdating doon, parang, okay, parang mali naman pala yung reklamo sa inyo. Kasi wala. Sunod naman sa regulation, ganyan. Tapos hindi din, kahit si Ted Filon, hindi niya magets kung bakit ganun yung arte ng mga tao doon. Kasi siguro part ng TV kasi, parang, OA nila. Kasi nga drama. TV. Kailangan may drama. Ayun. So, super, sa akin, honestly, nung bata ako, nung nawi-witness ko lahat ng yun, hindi ako natakot eh. Hindi ako nakaramdam ng takot. Natatawa lang ako. Kasi nakikita ko din sa daddy, natatawa lang din siya. Parang sabi, ano ba to? Ano ba gusto yung patunayan? Ano ba, what were you trying to accomplish with this? Diba? Parang okay. So siguro, nagsettle na lang in the end. Ganyan. Siguro. Para hindi Pero kasi wala rin naman kasing basis yung claims nila eh. True. I mean, kahit naman, sinong check nila, parang wala naman din. Kasi baka naman eh, kung merong amoy doon, kami yung una dapat na makakaamoy. Kasi kami yung nandun eh, kami yung nakatira doon. So, di ba, our dad was a businessman at hindi lang siya basta businessman, he was a brilliant. Di ba, brilliant businessman din siya. May strategy, yung pagpapatakbo niya ng lahat ng bagay doon. True. So, di ba, kaya nga nilagay doon sa taas para hindi maka-stock. Kasi maamoy talaga, guys. Na-try mo ba maamoy yung Pero naman siya, parang enclosed space siya. Parang hindi siya like yung sumisingaw and all that. Meron lang exhaust sa pinaka-roof ng Oo, properly ventilated, guys. Para hindi siya makaka-istorbo din doon sa mga kapitbahay. So, pero sobrang tapang din kasi ng amoy na yun. I would understand, pero hindi mo siya maaamoy kung nasa baba ka. Nandun lang, isolated lang siya dun sa floor kung nasaan yung process. So, ayun. Ayan, very core memory yan siya. Talagang medyo, nung umpisa, medyo nakakatarantay. Kasi nagtakbuhan yung mga tao. Ang dami nilang mob talaga sila, guys. Parang grabe. Parang feeling ko talaga nun. So parang pala siya, celebrity dahil nahoy gising. Oo. Actually, parang lalong sumikat pa nga yung tatay namin after mahoy gising. Ganyan. Tapos,
I don't know if you remember this, pero a few weeks after that Hoy Gising incident, binato yung bahay natin. Dahil ba dun yun? Feeling ko, ewan ko I'm Baka not sure. related. Baka related. Pero if my memory serves me right, ganun, may konting gap lang siya. And then, binato yung bahay namin, guys. Binato yung bahay namin, guys. Tapos parang feeling ko, parang hindi nila in-expect na ang daming nakatira doon sa bahay. Kasi akala siguro nila walang ibang tao doon. Oo, mga sila kasi, mga lalaki sila na ewan ko, siguro mga tambay siguro sila doon, or I don't know kung anong trip nila. Basta basically, binato nila yung bahay namin. Kasi yung bahay namin sa Taguig, hindi siya mukhang factory. Kasi yung facade niya, bahay. Yung harap niya, bahay namin. Tapos nasa likod lang yung building ng daddy namin. Hindi mo siya makikita unless pumasok ka sa gate namin. Oo. So, binato yung bahay namin, guys. Tapos, nagpulasan din sila kasi ang dami. Lumabas lahat ng empleyado ni daddy. Kasi hindi nila sa army sila. Siguro hindi nila alam na halos may ibang nakatira doon. Halos lahat ng empleyado ni daddy stay in. As in, doon sila nakatira sa compound. As in, meron silang parang barracks doon sa compound namin. Siguro nagulat sila kasi ang daming bigla. Akala siguro nila yung family lang, kaming family lang yung nandun. Pero yun, hinabol din sila ng mga empleyado ng daddy namin. Pero alam mo, naaalala ko noon, nagising ako, mga alas 3 ng madaling araw, narinig ko may ingay, tapos may narinig ako nabasag na sound. Bintana. May nabasag na bintana, ganyan. Tapos nakita ko nga din na, hindi dun sa kwarto namin, dun sa corridor natin, yung bintana dun, ganyan, may butas na siya, tapos yung bato nandun na sa sahig. Sabi ko, Daddy, anong mangyayari? Yung lumang bahay pa natin yun. Hindi pa yung renovated na bahay. So, ayun. Tapos kami nun walang bakal, walang grills yung bintana namin. So, exposed siya, guys. Tapos yung lumang bintana. Hindi siya yung sliding na door. Hindi siya sliding. Kasi yung diganyan na bintana, ganun. Tapos yung, parang yung salamin niya, hindi siya isang diretso. Parang mayroon siyang ganun. May grid siya. May grid siya, tapos salamin ganyan. Tapos nakita ko nga nabasag na, napabangon ako nun kasi naramdaman ko si daddy na lumalabas ng kwarto ganyan. Tapos may narinig akong kasa ng baril. Si daddy kasi meron siyang mga baril noon. Nagkasa ng baril. Sabi ko, Daddy, anong mangyari? Balik ka doon, matulog ka ulit, ganyan. Tapos narinig ko, nagpaputok siya. Paputok lang, pero hindi ko alam kung tinutok niya doon sa mga nambato. Pero according to the story nga, the next day, nagpaputok siya para matakot, para tumakbo. Parang iwanan na kami. Kaso ang naging problema, hinabol ng mga tito, mga pinsan namin. Mga empleyado namin dati nag-incite pa ng away kasi. Excited din sa nasapakan. Kaya, ayun, yun yung, pero naalala ko yun kasi very siya. Naalala ko nun, kasama pa natin si Ate Carrie G. Ate Carrie G, shoutout sa'yo. Pa namin nun, yung yung kinuha kami ni Ate Carrie G. Dito kayo, ganyan. Kasi parang nagpapanik kasi parang umuulan ng bato. Parang hindi naman ganun kalala na ang daming bato na pero nakakatakot pa din. Nagulat kasi parang in the middle of the night, 'di ba? Ganun ang himbing ng tulog nyo tas biglang may ganun. Pero yun, parang the next day ata na rin sila nahuli rin sila. The next day na parang ewan ko nagpa-sorry or settlement din yata yan sa barangay. Oo, parang ganun. Although si daddy naman, di naman siguro siya papabayad or... hindi naman siya nagbabayad. Parang ang kondisyon lang nun, wag nyo na kaming gagambalain. Oo, tama na. Stop last na yun. Ganyan. Tas, what I don't understand is, feeling, parang sa alala ko, parang those same people, sila yung ewan ko. Yung same people na bumato ng bahay namin, like yung isa doon, parang kinuha pang ninong ng anak niya yung tatay namin. Ang klaseng logic yan. Klaseng mental gymnastics yan. Binato mo yung bahay ng ninong ng anak mo. Or siguro parang na-touch. Or nasama siya, ganyan. Hindi, feeling ko na-touch siya kasi nung nasa barangay na, parang... hindi na hindi na pinagbayad. Basta wag nyo na kaming... Okay naman pala. Wag nyo na kaming guluhin, yun lang. Okay. So siguro na-touch siya, bait naman nito, ganyan. Or baka, ayun nga, that's the only reason, the only explanation I can think of. Ganyan. Kaya siya, parang sikat
hindi naman sa sikat, pero parang kilala nga, matunog yung pangalang Kawili doon sa street namin dati. Bukod doon sa mga yung mga ganyan, yung mga hindi na magandang experience nila kay Daddy. Pero ang kasi si Daddy for an Ilocano, galante siya. Oo, kasi parang, ang Ilocano, 'di ba, parang kuripot. Kilala sa pagiging kuripot. Mali siya ng mga Ilocano. Galante siyang tao. Isa siyang anomaly sa mga Ilocano. Kasi galante yan siya. Lalo na kapag alam niya na pinagtatrabahuhan mo yung na kumbaga nagtatrabaho ka, yung hindi ka tambay-tambay lang, yung wala kang ginagawa. Kasi hindi naman masyado naman yung malapit sa puso niya. Hindi naman gano'n. Pero parang siya, parang very siya. Very generous siya sa reward. Lalo pag nakikita niya na nag-e-effort yung tao. Oo, pero sa kanya, very siya, yung naghahanap siya ng lagi niyang marerewardan. Like, everyday, kunyari, meron siyang nakitang nagtitinda ng ice cream. Yung nagtutulak ng ice cream, yung lumang ice cream, dirty ice cream. Tatawagin niya yun, tapos papakiyawin niya yung tinda. Tapos tatawagin niya lahat ng bata doon sa street namin. Tapos libre kang kumuha doon hanggang maubos yung nila. Naalala ko merong time na hindi naubos. Tapos parang pinalagay na lang sa galon. Tapos kinip na lang sa bahay. So, yan. Tapos yung fishball. Yung pag may nagtutulak ng fishball sa labas. Tapos yung mga nagtitinda ng mga kakanin, merienda. Yung naglalako. Uso kasi yung dati yung laku-lako, guys. Oo, yung mga yung naalala ko noon merong laging favorite yan na na pumunta dun sa bahay, yung meron siya laging dalang bayong. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Yung basta toge lagi yung binibenta niya. Lumpiang toge. Oo, yun lagi yung nagpupunta sa bahay namin. Tapos yun nga, pag meron siyang mga nakikitang mga ganyan, mga street vendors, pinapakyaw niya yung mga tinda. Tapos, alam mo, mayroong isang time na tinanong ko, bakit mo laging binibili lahat, Daddy? Oo. Ang sagot niya sa akin, para makauwi na sila. Yan nga. Para makauwi na siya, tapos na siya for the day. Kumbaga, natapos niya na yung kailangan niyang gawin for the araw. Yan. Tapos yun, bukod doon, hindi lang naman kami yung kumain. Oo, madami ding nakinabang. Oo, maraming napakain nung Kasi kahit hindi niya kilala, like, kuha ka dyan, kuha ka ng fishball dyan, kuha ka ng ice cream. Ganyan. Kaya parang, every time may dumadaan doon, parang binabagalan siguro. Kaya si Kawili. Para makauwi na ako. Pero alam niyo, for real guys, nung nakaburol si Daddy sa bahay namin, ang daming mga nagpupunta doon na hindi namin kilala. Tapos ang pakilala nila, ako po yung bumili, yung parang binilhan niya ng something ganyan. Something, pinakayaw niya yung tinda ko, ganyan. Oo. Grabe, sobrang talaga. So, ayun, kaya nga siya, mali nga siya sa mga Ilocano. Kasi galante siya sa mga ganun. Lalo na kapag alam niya na pinagtatrabahuhan mo. True. Yung niya. And then, hindi ko lang alam, sa mga anak niya, hindi siya galante. Kailangan may certain grades ka Nandito yung isa naming na hindi pasado sa grades. De joke. Siya, may conditions may reward dapat. system. Reward system. Ganyan. Tapos naalala ko nun, hindi siya normal na parent, like tuturuan ka niya. Kasi gawin mo muna. Ako nun, parang hindi ako marunong mag-math. Tapos, alam ko kasi na, magaling kasi sa math si Daddy dahil accountant nga siya. Although, misconception yun, pero magaling talaga siya mag-math. So, alam ko na parang kaya niya akong tulungan dun sa homework ko. Sabi ko, Daddy, paturo ako ng math. Gawin mo muna, i-check ko. Hindi ko alam paano gagawin yung gagawin ko. Ganon siya magturo ng anak niya. So, kumuha ng tutor. Nag-tutor ka? Ako hindi. Hindi ako nag-tutor. Hindi ako nag-tutor kasi ako talaga si for the gawa. Ay, totoo naman. Gawa talaga ako muna. Kami kasi ni Kuya, pinag-tutor kami. Ako tsaka si Kuya. Nag-tutor kami noon. So, ayun, ganun si Daddy na parent. Hindi siya yung, na subo lahat. True, ganyan. Siya, gawin mo muna. Pag nagawa mo na, check ko kung tama. May core memory ako sa kanya dyan kasi dati talaga hirap na hirap ako sa algebra. I hate algebra talaga. 1 and 2 ayoko sa'yo nung high school, ayoko sa'yo nung college. Sobrang hindi ko talaga siya magets. Hindi ko alam kung ba't may letters at numbers na magkahalo. Hindi mo maintindihan bakit hinahanap si X. Tapos mamaya si Y. Tapos mamaya sabay sila. Oh my God. Tapos biglang lalabas yung F.
So, no, ang core memory ko dyan, edi algebra ka, hirap na hirap ako, diba? Find the value of x. Para ba to daddy? Ganyan. Hindi ko mag-gets kung paano yung tinuturo ng teacher ko. Ang sabi niya sa akin, paano ba yung turo ng teacher mo? So, ang turo sa akin kasi nung teacher ko noon is yung i-divide mo both sides by some kind of value para ma-isolate mo si x, ganyan. Tapos, ganito daw, ganito. Anong hindi mo magets? Parang nagets mo naman. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi, wag mo nang tanungin kung bakit. Ganyan talaga sa math. Sabi, kailangan mo malaman kung bakit. Sabi ko, okay, wala bang mas madali? Kasi feeling ko, ang trabaho nung divide both sides, sige, ganito. Tinuro niya sa akin yung transposition method. Ano yun? Na yung isang halimbawa, para ma-isolate mo yung x, yung value na katabi niya, ililipat mo sa kabilang side ng equal sign. Pero babaguhin mo din yung sign. So halimbawa, x minus 4 equals 27. So si 4, ililipat mo siya sa side ni 27. Pero ano ba yung sabi ko, x minus 4, diba? So, negative 4 siya dun sa isang side. Gagawin mo siyang plus pag nilipat mo. Basta pag nag-cross siya ng equal sign, babaguhin mo yung sign niya. So, ganyan lang yan. Sabi ko, ganun lang yun. Sabi, edi kinabukasan, ang yabang ko sa school, no? Kasi alam ko yung transposition method. Tinuro ko sa mga kaklase ko, ganyan-ganyan. Oo nga, no? Ang galing mo naman. Parang ganyan-ganyan. No? So, ayun, yun lang. Pero yung mga next lesson sa algebra, hindi ko na siya alam. Yung mga line-line, basta yung magkasabay na si x and y. Tapos merong hypotenuse bigla, ganun. Trigonometry na yun. Pero, ayan, ayoko na siya. So, ayun. Yun yung core memory ko sa dati ko. Sa pagtuturo ng homework. Ganun siya. Gawin mo muna. Tapos nung time kasi na yun, guys, wala kaming resources. Walang internet nun eh. Oo, true. Walang internet. Talagang libro lang. Textbook lang. Oo. Yung textbook, hindi naman yung kid-friendly yung pagkakasulat Totoo niya. naman din. Diba? Tas, diba yung reading comprehension mo, hindi naman ganun Tas English pa. Tas English pa yun. Tas yung mga, lalo sa math, for some reason, napaka-technical for me pag nagbabasa talaga ako ng math textbook. Ganon. So, ang hirap. Pero, character development din yun. Yung try mo muna. Tapos, tsaka turuan. Parang ganon. Parang learning process nga, ganyan. Parang ang tinuturo niya doon is, wag mong sabihin hindi mo kaya kung di mo pa na-try. True. Parang ganyan. So, although, nung bata ako, parang sa akin, ayaw mo lang ako turuan eh. Ganun lang naman yung sa akin nun. Pero, parang ganun yung lesson na tinuturo niya na hindi pwedeng lahat hingin mo. Try mo muna. Kasi kung ano kaya mo, yun, para, i-check ko na lang kung tama or mali. Ganun lagi. Kasi parang ilang beses akong bumalik sa kanya. Hindi ko nga talaga kaya. Nagawa mo na ba? Tinry mo na ba? Hindi ko nga alam kung paano. I-try mo muna. Pag tapos na, sige, balik ka dito. Ganun lagi yung niya. Tapos kapag meron pa akong isang core memory sa kanya na sabi ko kasi sa kanya, Daddy, gusto kong kasi nag-piano lessons ka nun, diba? Nag-piano lesson siya. Bilang favorite na siya na anak. Anyway, favorite siya na anak, pinupuntahan pa siya ng teacher sa bahay. Meron akong personal piano si Sir Oni. Sir Oni. Shoutout sa'yo, Sir Oni. Tapos sabi ko, Daddy, gusto ko rin mag-piano. Sabi niya, parang, ka na lang, mag-sign ka na lang doon sa kasi meron sa ASBT. Si Sir Oni din yun eh. Okay. Parang, ni-refer ata ni Daddy doon. So, parang may lessons din doon sa academia. Sa grade school. Doon ka na lang sabi ko, gusto ko ako lang yung estudyante. Gusto ko ako lang parang yung kay ate. Hindi na, doon ka na lang sa siguro alam niya na bobo. Hindi marunong. Hindi marunong ng chords. Hindi ko mapag-match yung do at saka yung G. Ano ba yun? Pero ang hirap Girl, ang hirap nun. Alam mo, late ko lang na-realize na yung do, re, mi pala, sunod-sunod lang yun na A, B, C, D. Magsa-start lang siya ng C. Pero hindi ko siya maarok. So, ayoko na. Quit na ako. Nung pinagmamatch na yung do at saka yung letter chord, ayoko na. Hindi na ako pumasok ulit dun sa piano class. So, tumuloy ka sa piano lessons? Once lang. Tapos, ang unang turo is i-match mo yung do, re, mi dun sa chord. Ayoko na. Hindi ko alam kung paano. Ayoko na. Sabi ko, hindi na ako magpipiano. Kita mo kung pina-enroll kita dun, di magkukwit ka lang din. Tapos, after mga 2-3 years, sabi ko ulit kay Daddy, Daddy, gusto kong mag-guitar. Sabi ko, hindi ka makakatagal dun, ikaw na lang mag-self-study ka. Self-study ako.
So, ang mga nagturo sa akin yung mga kabanda ni Kuya. Yeah, Ang turo sa akin si Kuya JR, si Kaloy. Yan, tinuruan ako ni Kaloy mag-guitar. Si Balot din ata, hindi ko maalala. Pero yung mga barkada ng kuya ko yung nagturo sa akin mag-guitar. Kasi ayaw ng tatay ko kasi alam niya na magkukit lang din yan kasi hindi niya alam mag-match ng letter chords sa do, re, mi. Ayun yung core memory ko sa kanya. Kasi parang gusto ko sali din. Kasi lagi akong saling kit-kit noon, hindi ako kasama. Yung karate nyo saling kit-kit ako Ay, hindi ako kasama. Hindi ako sinama talaga. Kasi bata pa nga ako noon bibi ka pa noon Hindi ako, umiiyak ako sa office ni daddy noon. Kasi nung sinundo kayo tas ako lang yung hindi kasama. Kasi kasama si Jeff. Hindi, may kasama pang pinsan. Or dalawa lang kayo, Kuya? Dalawa lang kami ni Chano. Ay, dalawa lang kayo? Hindi ako kasama. Pero feeling ko pag sumama ka nun, magsisi ka lang din. Kasi after talaga nun, Isang beses lang ba yun? Isang beses lang. Kasi after nun, ayoko na talaga. So, sabi ni daddy, karate lessons na. Yung papiano na lang ako. Kasi grabe yung pinagawa sa amin talaga. Siya, more on endurance na training. Drills. Oo, drills. Hindi siya yung karate. Oo, di ba pag bata ka, di ba, uso nun, Karate Kid, ganyan, nakikita mo ang ganyan. Ay, gusto ko yung mga ganyan karate. Syempre, pag beginner ka, drills pa lang ipapagawa sa'yo, ganyan. Yung drills pa lang sobrang nakakapagod na girl. Naalala ko nun, pinahiga kami, di ba, dun sa mat. Tapos kami, parang ang exercise namin nun, i-try mong nakahiga ka, i-reach mo yung toes kamay mo sa toes mo. Pero nakahiga ka, nakaganyan. Parang reach as far as you can and then hold for 10 seconds at a time. Dapat ba ginagawa ng bata yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam dun sa coach namin, pero yun ang pinagawa sa amin. Naalala ko talaga, sobrang pagkatapos nun, pinupulikat ako, ganyan, naiiyak ako sa sobrang sakit. Kaya nung next lesson, sabi ko, ayoko na talaga, ganyan. Pero si Chanong feeling ko na-enjoy niya. Kasi pag talaga... Di ba si lalaki siguro kasi... Parang yung mas mataas yung energy nila sa ganun. Pili ka lang daw kasi kung karate o bali. Ayaw mo naman magbali. Basta ayoko magbali. Tsuro ko magbali, di ba? Ayaw mo magtuto. Bukod sa ayaw ko magtuto, sa tingin mo ba yung pag ganun ko sa karate, kaya ko yung itayo yun yung sa ko, sa toes ko, di ba? Tapos isipin mo, malaki akong bata. Tapos din naman. Hindi talaga, okay. Yung pangarap na maging ballerina na yan sa mami talaga namin. Mag-retain siyang dreams ni mama. Ganun. Ako talaga hindi. Sabi ko, ayaw ko na daddy, piano na lang ako. Ganun. Ayun. Mas gusto ko pa yung piano kasi bukod sa hindi nga siya physical, na-enjoy ko kasi talaga siya yung piano lessons. Okay. Ganon. Tapos, nung una, syempre challenging, ayun nga yung matching ng chords tsaka ng notes, ganyan. At saka yung babasahin mo yung notes, hirap. Habang tumutugtog ka, diba? Oo. Nung una, hirap na hirap din ako, pero nung nakuha ko siya, kung saan na ako inaano ni Sir Oni, tumugtog ka dito, tumugtog ka doon. Ito yung sheet music, aaralin ko po muna. Hindi, basahin mo lang, tas tugtugin mo. Hindi ko po kaya, tugtugin mo. Ganun si Sir Oni, tugtugin mo muna. Sige po. Gigil siya nung dati. Ang sungit pa naman ni Sir Oni. Medyo masungit siya, tapos medyo nakakatakot nga siya. Pero kasi siya, parang finesse kasi siya na na teacher. Parang ganun yung tingin ko sa kanya. Parang naalala ko nun, nakamotor siya, di ba? Nakamotor. Nakamotor siya lagi pag pumupunta siya sa bahay namin. Tapos nanonood ako, tapos parang very finesse siya na teacher. Tapos nung naging teacher ko siya dun sa academia, ayoko na, babagsak ako dito. Parang cannot be. Hindi ko alam kung ano ba, C ba yung do o anong letter yon. Kaya huminto na ako. Hindi na ako pinag-enroll ni daddy sa kung saan. Ano na lang, self-study na lang din talaga. Kumbaga yung gusto niyang ituro sa mga anak niya, naubos dun sa dalawang unang anak niya. Ay, dun sa third niya na anak, mag-self-study ka. Umanap ka ng dyan. Umanap ka magtuturo sa'yo mag-gitara. So, marami namang may network na ate at kuya mo doon pala lang. Buti na lang ang barkada ng kuya ko doon lagi sa bahay namin Actually, yun yung parang era natin na nahumaling din tayo sa gitara, di ba na kasi nga tayo lang din yung nagtuturoan na mag-gitara. Ganun. Actually, kaya naman siya i-self-study talaga. Kailangan lang meron kang di ka tone deaf. Actually, totoo yan. Tone deaf ako Hindi marunong basta tumutunog kahit wala sa tono. Wala naman sa tono yung gitara ginagamit. Anyway, ayun, meron pa tayong isang ang isa kong
gustong question is anong pinaka-fatherly gesture? Fatherly gesture. Na, naalala mo kay daddy? Okay. Kasi sa ating magkakapatid, ako kasi nun yung pinaka pangmalakasang magpa-impress kay daddy talaga. Kasi nga bibo hotdog nga yan siya. Kasi born bibo hotdog talaga ako. No? Tapos ang ko nun, ang unang source of validation ko in my entire life is parents, si mami tsaka si daddy. So talagang bongga ako magpa-impress sa kanila noon. So grades, ganyan, lahat sa school mag-perform, eme. Tapos naalala ko to nung CSA na to, yung unang award ko doon, Blue Eagle. That's the lowest eagle. If you know, Agustinian. So, ito lang, review, meron 3 awards doon sa report card every quarter. Merong Blue is yung pinakamababa, I think 85 to 89. 90 to 93 is red. 94 and above is gold. Ewan ko kung ganun pa rin yun ngayon Pero nung time na yun, ganun sa amin. So, ang target ko talaga nun is red, ganyan. Bilang bibo hotdog nga tayo. Tsaka alam ko naman sa sarili ko, hindi ko pa kaya yung gold. So, naggagan ako for red. Pero hindi kinaya. Pero at least may blue. Di ba? May blue eagle na. So, pinakita ko yung report card ko. May sticker. Ganyan. May sticker. May sticker kasi yun na eagle na blue, red, or gold. Kasi yung card sa kasi sa grade school, yung card namin is... As in card talaga siya. Tapos yun yung card mo for the rest of the year. Di ba? Sa CSA, papel lang siya. De print. Tapos every parang grading period. Meron kang paper, tapos merong sticker yon kapag meron kang eagle. So, piniprint yon na running pag di ba? Halimbawa, first quarter, kasi may 4 na columns yun 4, di ba? So, sa first quarter, yung isang column pa lang ang may fill out doon, tapos kung may award ka, may sticker, ganyan. So, nung pinakita ko yung card ko, ganyan, hindi ko pa pinopoint out yung sticker, pero yun kasi yung unang mong mapapansin, kasi plain white paper siya. Nasa ibabaw siya, tapos nasa pinakaibabaw. Siya nag-stand out talaga siya. Tapos parang, bakit may sticker? Yung mga dati mo namang card, walang sticker. Sabi, hindi, award yan, daddy. Ibig sabihin, may honor ako, ganyan. Ganyan yung palawarag ko sa kanya, yung Eagle system. Ganyan yung award sa school. Ganyan, may Blue Eagle. Ayos ganyan, ganon lang siya. Alam mo naman yung parang... Hindi siya yung pag na-impress yung talagang, wow! Hindi siya ganon. Okay, ganyan. Chill lang siya. Pag, okay, sige, ganyan. Tapos, edi after nun, kasi ritual yun kailangan pakita mo sa parent mo, pipirmahan, ganyan. Tapos papasa mo sa teacher mo, di ba? Ayun. So, after nun, parang out of the blue. Normally kasi ang nagsusundo sa amin driver sa school dati sa CSA. Tapos isang araw, tinext ko si Kuya Nong. Sabi ko, asan ka na, Kuya Nong? Sabi niya, hindi, si daddy mo daw magsundo sa'yo, ganyan. Tapos nung time na yun, nakuha na ni daddy yung kanyang Pajero na dream car, ganon. Navy blue. Oo, tapos super bago pa yun guys, nung time na yun, may new car smell pa siya, everything. Yun yung same Pajero na natapunan ng Coke. Yun yung same Pajero na bawal ka kumain sa loob ng sasakyan. Tapos natapunan namin siya ng Coke. Pero yun, tapos. Ayun, so sinundo niya ako, ganyan, sabi mo, parang alam mo na may sasakyan na si daddy niyan? Or, alam ko na. Okay, akala ko bagong kuha niya yung kotse. Ay, hindi. Alam ko na nandun na yung sasakyan. Ang kina-surprise ko dun is bakit siya yung magsusundo. Kasi alam naman, busy, di ba, damang ginagawa, gano'n. So, ayun, edi sumakay ako sa kotse, ganyan. Si daddy lang? Si daddy lang, siya lang. Hindi kasama si mama? Wala si mama. So, nandun lang si daddy, tapos sumakay ako, ganyan. Tapos, naalala ko pa nung palabas kami ng Forbes Park, papunta dun sa BGC na ngayon, dun sa McKinley Parkway na daan. Umuulan nun, pero dun lang sa side namin. Sa kabilang side ng street, walang ulan. Core memory, sabi ko, dati tignan mo, dito may ulan, tas dun wala. Sabi niya, sabi niya, gano'n. Tapos, wala, tuwang-tuwa lang ako. Tapos after nun, dinala niya ako sa Power Plant Mall. Okay, Power Plant. Makati. Makati, diba? So, lumabas ng McKinley, and then, sa loob kami ng BGC dumaan, Pakalayaan. Okay. And then, nandun yung, dinala niya ako sa Power Plant. Tapos, dinala niya ako sa Skechers. Sabi niya, kanyang shoes. Anong gusto mo dyan? Pili ka. Sabi ko, ako confused pa ako, bakit? Oo. Tapos, sabi, di mo may eagle ka? Ito yung reward mo, ganyan. Okay. Sabi ko, tapos ayun, bubili ako ng, pinili ko doon yung pinaka-blue na Skechers na gusto ko doon yung blue na Skechers. Parang ganyan. Okay, siguro by today's standards, hindi na ganun ka-pretty yung Skechers. Pero nung time na yun, bilang bata, Skechers is the talaga nung time namin. Oo, status symbol yun pag naka-Skechers ka dati. So,
So, yun yung pinaka-blue na nakita ko doon, yun yung pinili ko na Skechers yan. Tapos sinukat ko, everything. Tapos after nun, dinala niya ako sa Brothers Burger. Yun yung first time na nakakain ako sa Brothers Burger na super sarap. Super, well, hanggang ngayon naman, masarap yung Brothers Burger. Tapos yun, naalala ko, yung binili din nun, yung may 2 patty. Ako isa lang kasi, ano pa lang naman ako, mabamali ko nun. Pero nakakabusog kasi yun, malaki kasi siya eh. Tapos ang daming fries, ganyan. Tapos, ayun, after nun, umuwi kami. Parang, never niya akong kinrong-gratulate. Wala siya, hindi love language ni daddy yun eh. Yung words, ganyan. Hindi siya nag-words of affirmation. Ano siya, gesture. So, yun yung pinaka-fatherly gesture na alala ko. Basta out of the blue, sinundo niya ako sa school, dinala niya ako sa power plant, bill niya ako ng Skechers. Tapos, yun, kumain kami sa Brothers Burger. Tapos, umuwi kami. Tapos, yun na. Tapos, a few weeks after that, sabi niya, Tet ang tawag niya sa akin. Kasi itong mga kapatid ko dati, dapat ate ang tawag nila sa akin, di ba? Kasi ako eldest. Pero dahil nga bulol sila, mga bata pa kami, atet. May T. May T sa dulo, atet. Kaya lahat sila atet ang tawag sa akin. Ganon. So, Tet, pag sa next grading period, pag naka-red ka, bigyan ka ta cellphone. Sabi, yun. Yung bilog yung keypad. Ayan, yung unang uso na ng mga Nokia na camera phone eh, na ayan, so, bila ka ta ng cellphone pag nag-Red Eagle ka. Ganon. Yun yung pinaka-fatherly gesture. And hindi pa kita napapatawad yun sa nagnakaw ng Skechers ko talaga. Nagnakaw? Nanakaw yun sa bahay natin. Kasi pinalaban ko yun, sinampay doon sa 3rd floor natin and then nawala siya. Nanakaw ng rubber shoes naman. Ayun. Isa yan sa mga stay-in na employees. Hindi namin nalaman kung sino. Pero sige, God bless. Sana napakinabangan mo ng mahabang panahon yung CCTV nun eh. No? Kaya, ayan. Pero ko naman, nasuot ko naman ng maraming beses yung Skechers ko na naiyabang ko naman yun sa school. Kahit na bawal mag-outside, di ba? Bawal mag-outside shoes. Bawal mag-outside shoes. CSA socks, CSA everything. True. Mag-guidance kapag mabi-BR ka. True. Pag mali yung sapatos mo. Pero naiyabang ko naman yun sa school ng ilang beses. So, kaya rin na. Tapos ko din siya pag mga labas-labas sa friends, ganun. So, actually, alam mo hanggang ngayon, hinahanap ko kung mayroon pa rin ganong design sa Skechers eh. Kasi sobrang core memory talaga yun sa akin. Pero wala na akong nakikita yung ganong design. Wala na, hindi na uso yun. Sa bagay. Kasi iba, old line na yun. Siyempre, wala na phase out na. So, yun ang aking the most fatherly gesture na alala ko kay daddy. Sa'yo? Ako, hindi kasi ako na-rewardan. Wala kasi, walang honor. Joke. Hindi, nakwento ko na before yung nagalit si daddy kasi wala akong honor. Yun, isa yun. Kasi syempre, gusto niya yung mga hindi. Kasi umiyak ako na hindi ako sama sa recognition. Sinama ako best in department. Perfect. Pero alam mo, sensitive si daddy sa ganun lalo pag nakikita niya na yung anak niya is inaape. Hindi, totoo naman pag emotionally kami distressed, tapos nakikita niya, bakit? Anong nangyari? Pero hindi naman ako inapi. Talagang wala lang ako honor. For the nagtampo lang talaga. Nainggit lang ako kasi hindi ako pinatawag. Pero kasi nun consistent ka na honor student, tapos biglang isang year wala. Wala akong honor. So, best in department naman ako. So, okay na yun. Pero alam ko talaga na dahil may kapit yung tatay ko dito, kaya may award ako Kasi yun, pinapatawag yung ina-announce yung name, itong mga names na to, kasama kayo sa practice, yung sasabay kayo sa grade 6, na i-recognition kayo, hindi ako kasali. Tapos nag-summer na, tapos nag-ano pa sila, nagpa-practice, parang tapos na yung school year. Tapos nagpa-practice pa sila kasi mag-graduation. Hindi ako kasama. So sabi ko, hindi kasi ako kasama sa recognition. Marcha sila doon. Bigyan mo na award yung anak ko. Binigyan akong best in department. Pero bukod doon, ang pinaka fatherly for me is yung dad jokes ni daddy. Dad jokes niya. Alam mo yung dad jokes niya, parang hindi dapat sa bata. Ganun. Parang hindi niya dapat sa amin kinukwento. Oo, dapat. Tsaka yung niya, yung humor niya, parang hindi swak sa itsura niya. Kasi siya, malaking mama siya. Although hindi siya ganun katangkad, pero malaking mama siya, yung matabang mama, tapos malaki tiyan. Ganun siya. So parang yung humor niya, hindi swak dun sa itsura niya na talaga ba, nagjo-joke ng ganyan yan? Parang di naman. Naalala ko nun, parang siya, mahilig siyang, pag after namin kumain, di ba, dinner, yung dati nating bahay to, yung
yung meron tayong kusina, dirty kusina. Dirty kitchen, dirty kusina. Yung meron tayong malaking dirty kitchen. Dirty kusina. Basta yung dati nating bahay before ma-renovate, meron tayong malaking dirty kitchen, 'di ba? Tapos may harang siya, tapos merong malaking table sa labas na kulay green. Alala ko. Doon kami kumakain, doon kami nagdi-dinner. Tapos kada after dinner namin, i-clear yung table. Tapos magkukwentuhan kami doon, kaming tatlo. Tapos si Daddy, mahilig siya yung magpapahula siya ng magdodrawing siya. Alam mo, magdodrawing siya ng something, tapos huhulaan mo kung ano. Yun? Like, for example, yung mga, parang mind games, ganyan. Kunyari, yung 3 bilog ko, ano yan? Ano yung, hulaan mo kung ano yan, yung dinrawing niya. So, for example, yung 3 bilog, tapos merong may magkakabit na stick, ano yan, top view ng magtatahok? Diba? Mo? Tapos meron yung view ng ilong ng Amerikano, yung gano'n. May cave na ganyan. Tapos may gano'n. Sa yung naka-floating sa dagat. Tapos yung kita mo lang yung ilong niya. Ganun yung mga jokes niya. Pero syempre, kung bata ka, hindi mo yun may isip. Diba? Like, for example, yung 3 bilog, hindi mo naman alam na magtataho pala yun na top view. Kasi yung bit-bit niya, tas yung ulo niya, diba? So, syempre, di ba, drawing niya, tas syempre hulaan mo, tas syempre maghuhula sila, sila kuya or sila ate, minsan sila mama nandun din. Tapos, pag sirat na, yan, kakalabitin ka niyan. Depende kung sino kakalabitin niya, ako, si kuya, depende sa mga anak niya. Minsan kakalabitin ka niyan. Alam mo kung anong sagot. Ganyan. Bubulong niya sa'yo. Alam mo kung anong sagot. Ganyan, gaganyan niya. Dito sabihin ko anong sagot para hindi alam nung ni ate. Ganyan. At bubulong siya sa'yo, natatay ako. Ganun lagi yung lagi niya ibubulong sa'yo. Tapos kunyari nasa mall kayo, ganyan, yung lika, may sabihin ako sa'yo. Ganun siya. May sabihin ako sa'yo, natatain na ako. Ganyan lagi yan siya, si Daddy. Sobrang funny kasi di ba, sa atin ganyan siya. Pero pag as boss siya ng mga tao niya, talagang iba. Kaya nga sinasabi ko, hindi swak yung humor niya sa itsura niya kasi parang sobrang powerful siya, di ba, pag sa labas. Syempre, bossing siya. Pero hindi mo alam na every night, sinasabihin niya yung mga anak niya, natatai siya. Tapos after kumain. Ang funny talaga. Tapos nakuha namin yan. Hanggang ngayon, ginagawa namin yan. Ginagawa ko yun sa mga pamangkin ko. Kami, tsaka kay Kaya. Ginagawa ko yun kay Kaya. Halika dito. Sabihin ako sa'yo, tatay ako. Sabihin ko sa kanya. Tapos meron pa yung nakalimutan ko. Ano pa yung nakalimutan ko tuloy, nawala yung train of thought. Pero yung mga naalala ko na ginagawa, yung sa humor. Naalala ko dati pag lasing siya, ang trip niya manood ng cartoons. Yun ang amats niya. Ang favorite niya si Courage. The Cowardly Dog. Yung orange na, purple. Parang pink purplish. Ganyan na aso, tas takot siya. Tas pet siya, tas parang laging may ghost dun sa sa lugar nila. Yun ang amats niya, lagi niyang pinapanood yun sa Cartoon Network pag lasing siya. At saka kahit hindi, kahit sa office kahit sa office niya. Diba sa office niya may TV? Laging Cartoon Network yung nandun. Totoo. Naabangan niya si Courage. Yan ang trip niya. Favorite niya si Courage. Lagi niyang pinapanood. At saka pag lasing siya, ang amats niya mayonnaise. Favorite niya ang mayonnaise. Kinakaw niya yung mayonnaise, guys. Diretso sa bibig niya. Merong isang time na nakita namin siya nakahiga sa harap ng ref. Alam mo yun? Sobrang lasing siya. Siguro sobrang init. Ginawa niyang aircon yung ref. Binuksan niya yung ref. Tapos doon siya humiga sa harap ng ref. Tapos yung kamay niya, puno ng mayonnaise. Tapos yung mayonnaise, may pa siya, yung may plastic wrap siya, yung seal. May plastic seal siya na ganyan. Tapos syempre, sobrang lasing niya, hindi na nabuksan. Binasag niya yun. Binasag niya. Parang, hindi ko alam na basag binasag niya tapos kinukaw niya yung mayonnaise. My God, buti hindi siya nasugatan Hindi naman.
Kaya ako mahilig ako sa mayonnaise eh. Siguro dahil sa kanya. Okay. Yun ang pinaka-favorite kong ni Daddy, yung mga jokes niya na ganyan. Mga dad jokes. Very matalino din yung mga jokes niya. Oo, true. Isipin mo mga bata, ginaganon mo ng mga jokes. Pero din naman, okay din naman kasi nga, hindi naman din seryoso yung mga sagot dun sa mga mind games niya. Ayan, yung favorite ko. Pero hindi ako nun ni Daddy. Hindi ako na-reward. Kasi siguro bata pa ako nun eh. Nung time na yun. Pero hindi ako, parang lagi lang ako damay sa reward. Like, si Kuya may reward siyang PlayStation. Damay lang ako. Ganyan. Tapos meron pang family computer nun eh. Nintendo. Before yung PlayStation, 'di ba? May family computer. Nag-Nintendo tayo noon. Nintendo ba 'yun? Yung Super Mario, hindi ganon. Yung tapos ginaganon. Yun, di ba? Oo. Yung sa mga batang 90s dyan, yung bala, hindi siya CD. Bala pa yun. Oo, bala yung tawag. Ano ba tatawag kasi dun? Basta bala. Yung bala nung family computer. Ayun. Family computer. Iba yung family computer. Iba pa yun. Pero ganun din yung design niya, bala din siya. Ganun din yung sa Nintendo. Pero Nintendo kasi meron sila sariling brand ng ng console nila. So nag-family computer kami and then nag-Nintendo and then PlayStation. Yun, damay lang ako lagi. Hindi naman ako nabibigyan ni Daddy noon ng walang amats ko. Yung cellphone kasi noon si Mama na nagbigay sa akin eh. Okay. Pero nung nag-honor ka sa school, kain lang sa labas. Kasi wala naman akong amats. Kasi nga yung amats ko, yung amats ni Kuya. Okay. So kung ano yung gusto ni Kuya, gusto ko din. Ang hindi ko lang nagustuhan kasi yung kalapate. Kasi it's very kadiri. I mean, ew. It's very lumilipad na daga. Oh my God. I don't want to make bilad myself in the bubong for the ganun ng kalapate. Ayoko nga. Merong isang era na yun nga, naging trip ni trip niya yung kalapate. Actually, ayaw din ni Daddy yun. Ayaw din ni Daddy yung kalapate kasi nga madumi nga yan. Madumi. Pinasako niya yung kalapate ni Kuya. Totoo? Oo, pinasako niya lahat. Tapos, parang ewan ko, binenta or pinakawalan, I don't know. Tapos, syempre si Kuya for the dabog, for the iyak, ganyan. O the next day, bumili ng maraming kalapate, nagpagawa pa ng bahay ng kalapate. Nilagay dun parang sa rooftop natin. Ganun eh. In the end, parang bibigay din niya yung gusto ng mga anak niya. Ganun din naman si Daddy noon. Tapos ito pa yung isang core member ko kay Daddy. Meron siyang isang time na what do you call this? Nawili siya sa bilyar. Yun. Kasi nung time na yon, doon sa bahay namin. Sa harap ng bahay natin? Kila Katchabeng. Yung bago pa yung sa harap ng bahay natin mismo. Bago pa yung way before kasi wala na si Daddy nung nagkaroon ng bilyaran sa harap ng bahay namin. Pero dati, konting lakad lang naman, siguro mga 2 bahay, tas tawid ng kalsada. Merong isang mesa lang doon, bilyaran. That time kasagsagan yun ni Efren Bata Reyes, nila Django Bustamante, Jeanette Lee. Sobrang sobrang in nun ang bilyar. Tapos ayun nga dahil nga in siya ganun. Parang tinry din ni Daddy may bilyaran eh. Parang bago lang din yun nung kakatayo lang nung nung kwarto na yun tas nilagay yung bilyaran. Parang lang din siya na-curious na okay ano ba to ganyan paano ba to laruin ganyan. Tas si Daddy kasi gusto niya yung laro na mayroong strategy. Ganyan gusto niya ng chess, gusto niya ng So na-realize niya nung nag-try na siyang mag-billiards, may strategy din yung bilyaran, yung tinatawag na placing, ganyan. Tapos, ayun. So, nakikita ko siya na tuwing hapon after work niya, lalabas siya, ganyan, kasama yung ibang mga tito, mga pinsan namin. Lagi may entourage yun eh, pag nalabas. So, ayun, marami siya kasama. Punta sila dun sa bilyaran. Tinatanong ko lang, tanaw mo kasi, galing sa bahay natin, di ba? Tinatanong ko, ginagawa nila dun. Ganyan. Tapos, ayun, nagbibilyar, ganun. Siguro, may mga time na nagsisigawan sila dun. Pustahan, ganyan. Nagpupustahan pala sila dun. Tapos nung meron isang time na pumunta ako doon, as in nung nandun si Daddy. Sumama ako, ganyan nanood lang ako nung una ganyan. Okay, ganun pala yung bilyar na ginagawa, ganun. Tapos ayun yung mga tambay doon, nilakalaban nila si Kawili. Eventually naging proficient siya sa bilyar na dinadayo siya nung mga nagbibilyar dati. Na kinakalaban siya, sabi mo, si Kawili, laruin mo yan, yung malaki pumusta yan, ganun. Kasi syempre pag may kasamang sugal, ganun
ganun din yun eh. Na ayun, tas nanonood lang ako palagi, ganyan na Sa totoo lang, ayaw ni daddy na nandun ako. Kasi ako lang yung babae dun eh. Pag nagpupunta ako dun, ako lang. Walang ibang batang babae, walang babae na nandun, ako lang. So si ayun Katchabeng. Si Katchabeng yung may-ari ng bilyaran kasi. So siya yung nagbabantay. Pero ayun, aside from Katchabeng, syempre ako lang yung babae doon. Tapos lagi sinasabi ni daddy na wag kang tatambay dito, puro mga lalaki dito, ganyan. So ang ginawa ko, tumatambay ako doon kapag wala siya. So ayun, punta ako doon ng pag after school, ganyan. Tapos wala siya, punta ako doon. Magpa-practice lang ako. Ganyan, doon ako nagsimula, practice, ganyan. Tapos pag nanonood kasi ako kay daddy noon, kung paano siya maglaro, tinitignan ko kung paano siya tumumbok, paano pumina, ganun yung tawag sa bilyar eh. Ganyan. Tapos, ayun, inaaral ko lang din. Tapos pag nanonood ako sa TV, yan sila, Efren Bataries, yung mga sikat nun na bilyarista ba? Yun, basta yung mga sikat na billiard players dati, tinitignan ko kung paano sila, kasi nasa tumbok yun, may physics yun guys, hindi ko na siya hindi ko na siya ma-explain, pero may physics behind the tumbok and the pina, whatever, ganyan. Tapos kung saan mo siya dapat papuntahin, parang yun yung strategy, kailangan hindi mo lang ma-aim na mapapasok sa pocket yung isang bola, kailangan i-prepare mo yung cue ball mo for the next bola. Yun yung placing na tinatawag. So, ayun, parang pinapanood ko lang kung paano. Tapos briefly, dahil nga hindi na ako mapigilan ni daddy na pupunta ako doon, tinuruan niya lang din ako, dito, kapag ganyan. Tignan mo, dos yung papapasukin mo, tignan mo kung nasan yung tres, saan mo pa iikutin yung puti, sa mga ganyan. Okay, ganyan. Tapos doon ako natuto, ganyan. Hanggang sa ako na yung dinadayo ng mga tambay doon dati. Na pare may bagong doon, may bagong naglalaro doon sa bata, anak ni Kaawili, ganyan. Parang si Kaawili pero mahaba buhok, ganyan. So, tapos yun, naglalaro ako, ganyan. Hindi ako pumupusta nun kasi hindi ko alam yung pusta, si bata pa ako nun. Parang nasabi ko lang, sige po, laro lang, ganun. Kung manalo kayo, edi bayad mesa lang, yun yung tawag namin. So pag natalo ka, ikaw yung magbabayad ng time nyo doon. Kasi per yun eh. Noong time na yun, per game pala ang bayad. So, bayad mesa ang tawag pag natalo ka. So, ayun, nakakalaro ako doon for free kasi nga talo sila, ganyan, ako lang bamesa, gano'n. Tapos narinig ni daddy na ayun nga, na parang tumatambay na ako doon, na ginagabi na ako, ganyan. Nagalit siya nung time na yun. Tapos nagpapabili ako ng tako, ng sarili kong pool stick, ganyan. Ayaw niya. Si mami bumili ng tako mo. Si mami na bumili nung itim ko na na pool stick. Ganyan, nandiyan pa yata yun na itago ko pa. Sana magamit ko ulit soon. Ayun, yun yung core memory ko kay daddy. Parang naging bonding namin siya for a time. Kasi nung time nga na hindi niya na ako mapigilan na pupunta ako doon, nag-tutorial na siya. Paano pumuesto, paano plangketa, ganyan. Tapos, ayun. Ayan, yun, masaya, as in core memory yun, bonding moments din namin ni daddy. Ayun nga lang, hindi niya nga lang bet na doon ako kasi nga. Totoo naman. Kahit sino naman. Para siguro safety, ganyan, safety ko na din, ganun. Pero nadala ko siya, yung hilig ko sa bilyar hanggang ngayon. So, tapos sabihin na natin na since sinasabi namin dati. Kasi wala na si daddy. Wala na si daddy, guys. Okay. So siya, 2015? 2005. So, 12 years old lang ako nun. Kaya, parang sobrang konti lang din ang mga naaalala ko sa kanya. And then, yung bonding namin dati ay Art Attack habang nasa ospital. Nung nasa ospital siya, parang yun yung bonding namin, nanonood kami Art Attack. Ganyan. Tsaka din siya nun gustong-gusto niya rin yun, yung Art Attack. Favorite niya yun. Tapos, lagi niya akong pinapabili ng Minute Maid sa baba. Mag-isa lang ako nun. Kasi pag after school, dumidiretso ako doon sa sa Asian. No, kung saan siya naka-confine. Tapos, binabantayan ko siya, nood kami Art Attack. Doon ako mag-homework. Tapos, pagpapabili niya ako ng something doon sa parang canteen. Ayan, bababa ako. Bigyan lang niya akong pera, ganyan. Kasi pag wala si mama, pag gabi naman si mama naman ang pumapalit. Ganyan. Kasi dadala lang kami ng driver doon eh. So yun, wala na siya, nasa heaven siya ngayon. So ang tumayong tatay namin ay yung nanay namin. From 2005 to present. Till yesterday. But since Wednesday, kasi nasa La Union siya hindi siya tumayong.
Nag-ano muna siya, nagliwaliw. Nagdalaga muna siya. Nagliwaliw muna siya sa La Union. So, ayun, shoutout din sa'yo, Mama. Happy Father's Day din sa'yo. Kasi itinaguyod niya. Correct. Ginapang niya. Correct. Ang international school. Ginusto mo yan, Mama. Dream naman daw niya yun. Oo, tsaka talaga yung sobrang pinaka-thankful ako kay Mama. Nung time pala na, kasi ito guys, for context, nung namatay si Daddy, namatay din kasama niya yung negosyo niya. Yeah. Okay, so money started running out, ganun. So nung time na, ayun na nga, nauubos na yung mga kaperahan namin, na-exhaust na namin yung mga educational plan, may lahat ng financial na prep na ginawa ni Daddy. Eventually, naubos siya. Tapos, ang kwento ni Mama, ang daming friends daw niya, na nagsabi na, ano mga kasi yung gusto mong patunayan? Gusto mong igapak yung mga anak mo, mahal-mahal ng school na yan. Sa iba na lang. Sa iba na lang. Matatalino naman yung mga anak mo, kaya nilang yan. Hindi naman, wala sa school yan. Ganyan. Hindi nakinig ang aming mother. Ang kanyang lang is, magtatanim ako ngayon, balang araw aanihin ko to. So, push lang. Ganon. So, yun yung pinaka-fatherly, para sa akin, fatherly move yun. Na gagawin niya lahat. Basta gapak yung mga anak niya through something that she thinks is worth investing in. Tsaka grabe din naman yun. Parang out of the blue, sasalo ka ng ganun kalaking company, di ba? Parang di naman yun para overnight matutunan mo, di ba? So, ayun, thankful kami sa'yo, Mama. Kahit na nahirapan kaming mag-English doon. I think ako lang naman. Kasi bobo yan siya sa English. Marunong. Buti lang merong mga tunay na kaibigan doon na talagang okay lang kahit Jejemon yung friend nila. Meron pang mas Jejemon sa akin. Alam mo, hindi naman lahat ng doon, din True, meron nga mas Jejemon pa sa akin doon mas may mga pa sa amin doon. Hindi lahat sila nag-English, ganyan, mas kalye pa sila sa amin. Ayun. Just nakakatawa din, di ba? Yeah. So, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Actually, Happy Mother's Day na rin kasi walang Mother's Day special. At na-realize lang namin to nung na-post na yung last episode ng May. Pero then na-celebrate naman natin yung Mother's Day din with Mother, and then times kanyang birthday celebration din kasi may baby rin yan sa Mama. Actually taon talaga yung birthday niya sa Mother's Day kasi usually third week ng May, diba? Ayan. So happy Father's Day na rin sa'yo, Mama. And then sa inyong lahat, kasi malapit na kaming mag-end. Grabe yung kwentuhan. Pag talaga, feeling ko kapitin pa pag mga ganyang anecdotes talaga, nakaka-happy siyang balikan. So I hope you learned nothing in this. Hindi, para sana bukod sa nahuigising kami at nabato yung bahay. Hindi, sana nakarelate din kayo kasi for sure meron din kayong mga ganyan bonding sa mga tatay nyo. True. And then sa akin lang parang i-enjoy nyo yung moments with your parents. Hindi lang naman sa tatay nyo. Enjoy nyo yan, and then bigay nyo yung buhay na gusto nila ngayon. Like kung gusto nilang magla Union, and then nagsabi lang, nung nasa La Union na. Nasa La Union na siya. Sabi niya pa, "Hi, Nak, nasa La Union na ako." Talaga, nasa La Union ka na. Parang, nagsabi din siya sa akin, Thursday ng hapon, "Nak, punta akong La Union." "Kailan? Mamaya." Sabi niya, "Nak, sama ako kay ganito. Punta kaming La Union." "Nasa La Union ka na ngayon?" "Oo, nandito na kami." "Nak, ang galing mo naman." Sa La Union ka na. Then, payagan niyo sila ganyan-ganyan. Deserve naman nila yan. Deserve naman nila yan siya. Oo. Pero sana man lang nagsasabi before, Hindi yung nandun ka na, Mama. Ano pang magagawa ko? Nasa La Union ka na. Good job na lang sa'yo, Mama. So yan, bigyan niyo yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Yes. Make sure na lagi silang may internet. kasi kailangan na ipopost ang mga story nila lagi. At hindi sila napuputulan ng YouTube. Do you think na si Daddy dun magte-take siya sa social media? Feeling ko ang amats ni Daddy, streaming. Feeling ko ganun ang amats niya. Like, kasi mahilig siyang mag-National Geographic before, di ba? Yung mga ganyan gusto niya. Discovery. Feeling ko stream siya ng mga docu-docu, ganyan. Feeling ko. Feeling ko yan na amats niya. Okay.
magne-Netflix siya, Netflix, ganyan. Imbis na yung mag-social, magpo-post, hindi. Akala ko siya yung mag-i-stream, siya yung streamer, hindi. Hindi. Magne-Netflix siya ng mga Feeling ko ganun ng amats niya. Oo, kasi mahilig din siya dati sa mga lumang movies, ganyan, nila Sylvester Stallone, ganyan. Sino yung favorite action star niya na Hindi ba si Sylvester Stallone? Hindi, meron pang isa eh. Si Hulk Hogan. Hindi, basta meron siya action star na favorite na long hair na Al Pacino. Hindi, nakalimutan ko na, Diyos ko. Steven Seagal. Steven Seagal. Steven Seagal. Na-excite ako. Steven Seagal. Nakita ko ang daming movies sa Disney, madami. Steven Seagal movies. Yun, siguro feeling ko i-binge niya nga yun. Tapos feeling ko amats niya rin yung yung online chess, yung ganyan, yung makikipaglaban ka sa ibang Yan, feeling ko yan ang niya, ang amats niyan. If ever man kung nandito siya, naabutan niya ang technology. Kasi ang naabutan niya lang ay Nokia 6600. Yun ang pinakamalayo. Yun yung last niya na cellphone. 6600. 6600, ganyan pa yan siya. Yung reading kasi glass. Kasi ang liit nun eh. Yung reading glass niya ganyan, Ang liit nun, Pero yan siya, updated yan sa lagi sa phone. Lagi siya nagpapalit ng phone. Kasi yung dami siyang pera. Noong time kasi na yun, hindi pa uso smartphone eh. So yung pinaka-the best. Kagalabas ng Nokia. Yung mga top of the line lang ng uso nun, yun yung talagang kinukuha niya. Ganyan, naalala ko ngayon 6600. Yun yung last niya na phone. Nokia 6600. Yun yung niya, amats niya. Kamukha niya rin yung phone na yun, mataba din. Di ba yung Nokia siguro, mataba din yung 6600. Pero yun sa sobrang laki ng kamay ni Daddy, nagbumukha talagang mukhang maliit na phone. Mukhang pocket mirror yung yung 6600 sa kamay niya. Pero nung time kasi na yun na yung best na phone na makukuha mo. Ang kadalabas nga kasi nabili siya ng phone niya. Tsaka yung kasi, yung mga phones kasi nun, hindi siya yung katulad na ngayon na wide yung mga screen, ganyan. Tama din man. Diba, ang liliit nung keypad, ganyan. Hindi ko ma-imagine na pinipindot niya yun na kasi ang laki nung... With his big fingers, diba? Parang... Tapos makita nyo lang kung paano yung keypad ng 6600, ang lapit nun, tas ang liliit. Yun. Sa akin tapos nga, hindi hirap pa. 3 letters sa isang number. Hindi QWERTY nun, guys. Hindi QWERTY. Hindi QWERTY yung keyboard. So, talaga, kaya mo kung kabisado mo yung keyboard, kaya mo mag-text nang hindi ka nakatingin. Ganyan. Okay. So, ayun. Mag-live stream siya ng mga Steven Seagal movies. Feeling ko yan ang amats niya. Yung Steven Seagal talaga naalala ko. Yun na lang ang trip niya. Feeling ko hindi naman siya mag-gardening. Technology-wise, kasi si Mami ngayon for the live nagla-live yan, nag-story, grabe si Mama. Nagre-reklamo pa yan. Wala tayong internet. Wait lang, Mama. Nireset lang yung modem. Wait mo lang 5 minutes lang. Hindi siya makapag-upload ng reels niya. Ano pa yan? Tapos, reklamo po yan, yung tablet ko mabagal na. Mag-adjust ka, Ma. Mag-intay ka, Ma. Ayan siya. Pero hindi, bigay natin. Cellphone ka na lang muna, cellphone. Bigay natin lahat ng lahat ng hilig nila, bigay natin kahit sobrang mahal. Okay lang yan kasi mahal din naman yung mga ginastos nila sa atin noon. Sana lang talaga wag na naman mawala yung salamin niya talaga. Na talagang ipapako ko na sa itatali ko na talaga sa mukha niya yung niya, salamin niya, na para bang namimigay siya ng progressives sa ibang tao. So, ayun, bigay natin sa kanila mga gusto nila para maging comfortable na sila sa buhay nila ngayon. Yes, and they deserve it naman. Ayan, ilibre nyo rin yung mga mga tatay nyo, libre nyo sila ng burger, ganyan. Or, wag nyo nang dalhin sa Samgyup kasi baka di matunawan, lagnatin. True. Kasi si Mama nung nilagnat sa Samgyup lang, hot pot kaya niya. Hot pot. Kasi mga soup-soup lang ganyan. Hot pot carry. So, ayan, ilibre nyo sila and then, bigyan nyo rin siguro, rewardan nyo rin. For their, kasi araw naman nila. Basta give lahat. They deserve naman nila yan. Wag naman lahat. Magtira din para sa yung deserve lang nila. Pero pag ikaw sa sarili mo, lahat deserve mo. Hindi, ayun. Bigay mo sa kanila yung deserve nila. Yes. Okay? So, ayan, celebrate nyo ang Father's Day. Sana kayo, happy kayo. Yes. Kung nandun pa
bahala na kung anong father ang gusto mo. Oo. Kung ano man ang whatever kind of father do you have yan, in your life. Celebrate nyo sila kasi hindi habang buhay nandyan sila, guys. That's True. the reality. And hindi So, lahat may father. Correct. Oh, in the name of the father. So, ayun lang. Celebrate nyo, guys. It's their day. Ganyan. So, ayan, labas, hindi tapos na kasi Sunday. 7 p.m. na, 8 p.m. na ngayon. Kung natapos mo to. Sana tinapos mo. Kasi yung iba dyan, hindi tinatapos. Tapusin mo hanggang dulo. Correct. Tapos magtatanong na sabi later in the episode, ay naku, tigilan nyo kami. Kung nakaabot ka. Ayan na. Sa portion na ito, ng episode na ito, ang i-comment mo dyan ay ama. Hashtag ama. Okay. Ama mo. So, ais ba? Pwede rin namang ais ma ang ilagay mo dyan. Okay. Faisder, pwede rin naman. So, ayan. So, with that, bago natin i-end, like, comment, share, subscribe, follow, ganyan. Most importantly, sa lahat ng yun, guys, share talaga. Share. We need engagement. Yes, guys. malaman ng mga tao dyan na mayroong two-piece chicks na naghahasik ng lagim dito. At saka yung mga sponsor natin, ang tagal na namin inaawitan. Para sana magkaroon ng billboard ng Jollibee. Sa Central Square, sa 5th Ave, sa BGC. Ay, yung 3D. Yan. Yung lalabas tayo sa dito tayo, kung saan bida ang saya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, bida ang saya. Yan. So, again, like, comment, share, subscribe, follow, and we'll see you on the next one. Yeah, see you. Bye!